Sa pagpapatuloy ng ating kwento, dito ay nagulat ang orc na shaman nang kanyang nakita ang liwanag galing sa katawan ni Yuri, at nakaramdam siya ng kaba ng kanyang napansin na dahan-dahan na naglalaho ang kanyang itim na enerhiya. At kasunod nito ay bigla na lang binutes ng liwanag ni Yuri ang itim na enerhiya na bumabalot sa kanya, at kasabay nito ay hiniwa ni Yuri ang itim na enerhiya na humahadlang sa kanyang daanan. Nang nakatakas na si Yuri sa itim na mga enerhiya ay wala na siyang sinayang na oras dahil mabilis siyang tumakbo para maglunsad ng pag-atake sa shaman, kaya upang hindi makalapit si Yuri ay pinakawalan ng shaman ang kanyang maraming itim na enerhiya para pigilan si Yuri sa kanyang binabalak. Ngunit wala itong epekto dahil iniiwasan lang ni Yuri ang itim na mga enerhiya na pinakawalan ng shaman, at ang iba ay kanyang inatake gamit ang kanyang espada upang mapawalang bisa. Hindi lang doon dahil sa atake na yun ay maging ang shaman na nasa harapan ni Yuri ay matagumpay na tinamaan, kaya makikita itong si Yuri sa kanyang harapan na tahimik lang na hinihintay kung ano ang gagawin nito para makatakas. Makikita si Yuri na kanya nang itinutok ang kanyang espada upang wakasan na ang buhay ng shaman, ngunit napabulwak lang ng dugo sa kanyang bibig itong shaman na hindi makapaniwala sa kanyang sinapit sa kamay ng ating bida. At kasunod nito ay tuluyan na nga na bumagsak sa lupa ang shaman na agad din na nawalan ng buhay. Sa isip-isip naman ni Yuri na ang itim raw na enerhiya na nasa kanyang espada ay dahan-dahan na naglalaho, kaya ito na ang kanilang pagkakataon. Sabay tinawag ni Yuri ang pansin ng lahat niyang kasama na matagumpay na raw niyang napuksa ang itim na enerhiya na nagpapalakas sa mga orc. At nang napansin ng mga orc na muling bumalik ang kumpiyansa ng mga tao ay masyado silang nabigla, dahil nakita nila na ang maraming mga sundalo at mga knight sa buo nilang paligid na tumakbo ng mabilis para umatake sa kanila. Samantala, sa kinaroroonan naman ni Arater at Kuro ay patuloy pa rin sila sa kanilang laban, at nang paglingon ni Yuri sa kinaroroonan ni Arater ay nagulat siya dahil si Arater ay malapit ng matalo ni Kuro. Makikita itong si Kuro na kanya lang tinawanan si Arater, at kasabay nito ay sinuntok ni Kuro si Arater sa kanyang sikmura ng sobrang lakas, dahilan para umangat ang buong katawan ni Arater. Sa suntok na pinakawalan ni Kuro sa sikmura ni Arater ay napabulwak si Arater ng maraming dugo sa kanyang bibig na halos hindi na makahinga. Si Yuri nang kanyang nakita ang sinapit ni Arater sa kamay ni Kuro ay masyado siyang nabahala, dahil hindi kinaya ng katawan ni Arater ang suntok ni Kuro at agad siyang bumagsak sa lupa na hindi na makagalaw. Dahil dito ay itinaas na nga ni Kuro ang kanyang isang kamay na mayroong axe upang kanya nang tapusin ang buhay ni Arater, at kasunod nito ay mabilis na pinakawalan ni Kuro ang kanyang atake. Si Yuri na nakakita ay mabilis siyang tumakbo na kanyang pinapatigil si Kuro sa kanyang binabalak, samantalang itong si Arater ay kanyang sinabihan si Yuri bakit pa siya lumapit dito. Kaya pala nasabi ni Arater ang ganoon na bagay kay Yuri dahil mabilis na lumitaw si Yuri sa kanyang harapan upang siya na ang bahala na tumanggap sa atake ni Kuro. Iniisip naman ni Yuri na hindi raw siya tatakbo kahit nasa bingit na siya ng kamatayan, kanya na lang raw tatandaan ang lahat ng walang kwenta niyang mga alaala hanggang sa huli. At kasunod nito ay tumalsik sa buong paligid ang maraming mga dugo. Ito pala ay dugo galing kay Kuro dahil sa hindi maipaliwanag ay bigla na lang naputol ang kanyang isang kamay. Kaya gulat na gulat itong si Kuro na sumisigaw ng dahil sa sobrang sakit. Maging si Yuri ay nagulat din dahil mayroong tao ang tumawag sa kanyang pansin, nakangiti pang sinabi nitong lalaki kay Yuri na kahanga-hanga raw talaga ang kanyang ginawa. Ang lalaki pala na bigla na lang dumating ay walang iba kung hindi itong estranghero na matagal nang hinahanap ni Yuri, at ito ay naglakad para kanya nang tapusin ang buhay ni Kuro. Sinabi din niya kay Yuri na gusto raw niya ang kanyang pagkatao. Hindi lang doon dahil pinagpapatay din itong estranghero ang mga orc na kanyang nadadaanan, at sa bawat hampas ng kanyang espada ay agad na nawalan ng buhay ang mga orc. Itong si Kuro ay nakaramdam ng takot ng kanyang nakita na papalapit na sa kanya ang estranghero, at nang nakalapit na sa kanya ang estranghero ay hinawakan niya ng mahigpit ang pangil ni Kuro, sabay kanya itong minumura dahil ito na raw ang kanyang katapusan, at siya din daw yung walang hiya na hindi man lang nagbigay sa kanya kahit kakaunti man lang na pagkain. Si Yuri na biglang-bigla pa rin sa biglaan na pagdating ng estranghero ay nasabi na lang niya sa kanyang sarili na kung ano raw ba ang mga walang kwenta na pinagsasabi nitong estranghero, sa nakita niya sa kanya ay isa talaga siyang tao na sobrang lakas. At napansin din niya na ang ginagamit na pamamaraan sa espada nitong estranghero ay katulad lang sa kanyang ginagamit, walang duda na ang tao na ito ay isa sa 10 pinakamalakas na swordsman dito sa kontinente. Doon ay pinanood ni Yuri kung paano umawak ng espada ang estranghero, at paano din niya ito ipinaikot papunta sa leeg ni Kuro na walang kalaban-laban sa kanya. At pagkatapos ay sa isang iglap ay mabilis na naputol ang ulo ni Kuro gamit lang ang isang galaw ng espada ng estranghero.
Matapos patayin ng estranghero si Kuro ay nagulat si Yuri dahil seryoso itong nakatingin sa kanya. Sabay sinabi ng lalaki kay Yuri na mayroon raw siyang ginawang maganda kaya napilitan siyang sumali. Pero nagpapasalamat din daw siya kay Yuri dahil nasira ang lahat niyang plano, at dahil doon ay kumilos siya ng mas maaga. Ngunit natigil sa pagsasalita ang estranghero dahil biglang yumuko sa kanyang harapan si Yuri at nagpapasalamat sa pagligtas niya sa kanilang mga buhay. Kung wala raw ang kanyang tulong ay tiyak na patay na silang lahat. At ang labis na ipinagtataka ng estranghero nang sinabi sa kanya ni Yuri na upang mapabagsak ang isang orc general sa isang atake ay kinakailangan ng isang tao na napakalakas ang presensya at mayroong gwapo na mukha at mahusay gumamit ng espada. At sa nakita raw niya ngayon sa lakas ng Ginoo ay kabilang na siya sa 10 pinakamalakas na swordsman sa buong kontinente. Nang dahil sa sinabi ni Yuri ay seryoso siyang tinanong ng estranghero na kung kilala raw ba niya kung ano ang kanyang pagkakilanlan, bakit niya nasabi ang ganitong mga bagay. Ayon naman ni Yuri na alam raw niya na hinayaan lang ng Ginoo na siya ay mahuli ng mga orc para sa isang layunin. Tanong din ni Yuri sa lalaki na kung ang orc king raw ba na si Okuwa ang talagang kanyang tinutugis. Kung yun talaga ang kanyang layunin ay paano na lang kaya na makipagtulungan siya sa kanila? Sa alok ni Yuri ay napapaisip ang estranghero kung tatanggapin ba niya ang alok sa kanya ng ating bida. Makalipas ang ilang mga oras matapos mapatay si Kuro ay ang ibang mga natirang mga orc sa kampo ay mabilis na lang inubos ng mga sundalo, at ang bawat orc na tumakbo para makatakas ay pinagbabato ng sibat upang patayin. At sumunod doon ay ang malawakang pagpatay ng mga orc dito sa kanilang kampo. At ang higit pa doon ay ibinakod ni Ragna ang ulo ni Kuro sa sibat upang ipakita sa ibang mga orc na sila ay tuluyan ng natalo. Nasabi din ni Yuri sa kanyang sarili na sa nakaraan raw niyang buhay ay hindi kailanman nakamit ng hukbong alyansa ang ganito kalaking tagumpay, at ngayon ay nabago ang itinakdang kasaysayan sa kanyang nakaraan na buhay. Matapos ubusin ang lahat ng orc sa kanilang kampo ay bumalik na si Yuri sa kanyang tent na masyadong napagod, at maririnig din ang boses ni Jared na kanyang sinabihan ang kanyang kamahalan na talagang nagtrabaho raw talaga ng mabuti ang kamahalan, pero seryoso lang siyang tinanong ni Yuri na kung ilan ang bilang sa mga nasawi sa kanilang mga kasama. Ayon naman ni Jared na sa ngayon ay kanila pa itong binibilang, pero hindi naman karamihan ang mga namatay na mga sundalo. Dagdag din ni Jared kay Yuri na ang tunay raw nilang kaso matapos makita ang buong loob ng kampo ng mga orc ay maraming mga sundalo ang nayanig ang kanilang mga isip. Sabi naman ni Yuri na hindi raw nila sila masisisi kung bakit sila nagkaganoon. Pero sa isip-isip naman ni Yuri na ang ganoon raw na kanilang nararamdaman ay kahintulad doon sa mga nakita nila sa teritoryo ni Count Sedor, na noong unang beses nilang nakita ang mga babae na ginawang aliwan ng mga orc at binigyan ng mga anak na hindi katulad nilang mga tao. Sabay inutusan ni Yuri si Jared na dapat kanyang pakalmayan ang iba nilang mga tauhan, huwag silang hayaan na sila ay matarante ng sobra. Bago umalis si Jared ay tinanong muna siya ni Yuri na kung kumusta na raw ba ang estranghero. Paliwanag naman ni Jared na gaya raw sa sinabi ng kamahalan na dapat kanilang sundin ang lahat ng mga inutos at hinihingi ng estranghero. At nakaramdam ng inis si Yuri nang pinaliwanag sa kanya ni Jared na matapos raw humingi ng pagkain, pangligo at pati na din ang kanyang pag-aahit ay ngayon muli na naman siyang kumain. Pinaalam din ni Jared kay Yuri na ngayon pa raw siya nakakita ng isang tao na masyadong matigas ang ulo, at sinasabi din ng estranghero na masyado raw matabang ang sabaw na ibinibigay sa kanya, kaya muli nilang ininit ang sabaw, pero bigla niyang binaliktad ang lamesa dahil masyado raw maalat, at ngayon ay tumanggi siyang kumain hanggat wala ang 5 putahe na kanyang hinihiling. Matapos magpaliwanag si Jared ay tinanong ni Yuri si Jared na saan na ngayon ang estranghero dahil siya na mismo ang kakausap sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay makikita sa labas ng kampo ang ginawang apoy ng estranghero, at habang tahimik na kumakain ang estranghero ay tinawag ang kanyang pansin ni Yuri. Kaya lumingon ang estranghero sa kanyang likod para tingnan kung sino naman ang tumawag sa kanya. Tinanong din siya ni Yuri na kung gusto raw ba niya ang lasa ng ganyan na pagkain. Matapos ubusin ng estranghero ang kanyang kinakain ay napabuntong hininga siya dahil sa wakas ay makakahinga na siya ng maluwag. Kaya seryoso siyang sinabihan ni Yuri na ngayon ay natapos na siya sa kanyang pagkain ay maari raw ba na mayroon siyang mga bagay na itatanong sa kanya. Ngunit pinigilan lang ng estranghero si Yuri na magtanong sa kanya dahil bago raw magtanong si Yuri ay hayaan muna niya siya na siya muna ang unang magtanong sa iilang bagay. Tanong pa ng estranghero kay Yuri na kung paano raw niya nagawang mahiwa ang shaman na kanyang nakaharap. At alam din ni Yuri kung ano talaga ang kanyang pakay kaya ipaliwanag niya sa kanya nang hindi nagtatago kung paano niya natalo ang shaman. Sabay dahan-dahan na ipinalabas ng estranghero ang kanyang espada,
na seryoso niyang binalaan si Yuri na nakadepende lang raw sa kanyang isasagot kung kanya ba siyang bubuhayin. Sa tanong ng estranghero ay hindi nagsalita si Yuri, pero sa kanyang isip-isip ay nagtataka siya na kung bakit bigla na lang naging perpekto ang kanyang pagkabigkas. Sabay mahinahon na sinabi ni Yuri sa estranghero na hindi raw niya alam kung papaano, basta ang alam lang niya ay nag-react ng kusa ang kanyang pamamaraan na mana method at kanyang pinatay ang shaman. Sa paliwanag ni Yuri ay nagtataka ang estranghero na kung ano raw ba ang mana method, ito raw ba ay isang eternal cultivation art. Doon ay ipinakita ni Yuri sa estranghero ang mana na dumadaloy sa kanyang katawan, at kanyang sinabi sa estranghero na ang nakita niya ngayon ay ang mana method na ipinasa sa kanya ng kanyang ancestor na si Erich Briol. Ang estranghero ng kanyang narinig ang pangalan ng ancestor ni Yuri ay tila ba mayroon siyang naalala patungkol nito, sabay ipinikit niya ang kanyang mga mata na kanyang pinaalam kay Yuri na mukhang mayroon silang koneksyon sa isa't isa. Sa sinabi ng estranghero ay nagtataka si Yuri na seryoso niyang tinanong ang lalaki na kung ano raw ba ang kanyang ibig na sabihin na silang dalawa ay mayroong koneksyon. Ayon naman ng estranghero na ang pamamaraan raw ni Yuri na ang cultivation art at ang pangalan ng kanyang ancestor ay parehong espesyal. At ang labis na ikinagulat ni Yuri dahil bigla na lang nagbigay ng paggalang sa kanya ang estranghero, at kanyang ipinakilala ang kanyang sarili sa ating bida na siya raw ang huling disciple ng linya ng Orthodox ng Cheongsong sect, at siya din ang tagapagtanggol ng Dharma na si Moyong Chan ay binabati ang inapo ng kanyang benefactor. Hindi raw talaga kinalimutan ng kanilang Cheongsong sect ang pagkakaibigan na ibinahagi nila sa Heaven Felon Swordmaster. Sa mga nalaman ni Yuri na si Moyong Chan ay isa palang benefactor ng kanyang ancestor ay labis siyang nagulat, at nagtataka din si Yuri na bakit bigla na lang raw nagbago ang kanyang pananalita. Sabi naman ni Moyong Chan sa ating bida na dapat hindi na raw siya magulat dahil nakasulat naman ang lahat sa tala ng nakaraan. Ipinaalam din ni Moyong Chan sa ating bida na ang kanya raw ancestor na si Erich Briol ay kilala sa tawag na Heaven Felon Swordmaster, at nagbahagi din siya ng malalim na pagkakaibigan sa pinuno ng sekte sa panahon na yun, at malaki din ang kanyang naitulong kung bakit natalo ng kanilang sekta ang demonic sect. Kaya nagtataka si Yuri ng kanyang narinig galing sa bibig ni Moyong Chan ang demonic sect. Ipinaliwanag din ni Moyong Chan kay Yuri na kung ano ang demonic sect. Yun raw ay ang mga kasuklam-suklam na mga halimaw na nag-aalay ng mga tao bilang sakripisyo, dahil doon ay umiiral ang kanilang Cheongsong sect upang puksain ang kasamaan, at sila ay pumapatay ng mga demonyo, kaya din siya napunta dito para kanyang patayin ang masamang bituin na lumitaw sa kanluran. Sa isip-isip naman ni Yuri nang kanyang narinig ang paliwanag ni Moyong Chan na ngayon raw ay kanya nang naunawaan ang lahat, at kaya din napunta dito si Moyong Chan dahil mayroon siyang misyon na patayin ng demonyo. At kaya din daw pala na sa nakaraan niya na buhay ay itong si Moyong Chan ang nanguna sa pagpatay kay Okua. Ngunit hindi raw nila dapat na ipaubaya sa kanya mag-isa ang ganoon na makapangyarihan na nilalang. At nagulat si Moyong Chan nang biglang nagsaad sa kanya si Yuri na ngayon ay alam na niya kung ano ang kanyang rason kaya siya napadpad dito ay dapat na makipagtulungan siya sa kanya. Dagdag pa ni Yuri kay Moyong Chan na pagkakalooban raw niya siya ng isang karangalan ng pagiging kabalyero sa kanilang kaharian na Briol. At doon niya isasagawa ang kanyang misyon ng pagpatay ng mga demonyo kasama ang alyansang puwersa. Hindi lang doon dahil ibibigay din nila sa kanya ang pagkain at kanyang pangligo, kahit ang lahat niyang kinakailangan, at sa pagiging kabalyero ay walang sinuman sa buong kontinente ang maglakas ng loob na maliitin siya. At nakaramdam ng tuwa si Moyong Chan nang pinaalam sa kanya ni Yuri na pag matapos na raw itong digmaan ay bibigyan niya siya ng posisyon sa Merchant Guild. Pero biglang bumahing si Morong Chan na kanyang sinaad kay Yuri na mukhang maganda raw ang lahat niyang mga alok, ngunit mayroon lang siyang isang kondisyon. Sabay mahinahon na sinabi ni Morong Chan sa ating bida na gusto raw niya ang lahat niyang mga alok, kaya simula ngayon ay dapat ang itatawag ni Yuri sa kanya ay Master Moyong Chan. At simula din ngayong araw ay isa na si Yuri sa outer disciple ng Cheongsong sect, kaya ito ang lagi niyang tatandaan na kabilang na siya sa kanilang sekta. Si Yuri nang kanyang narinig na isa na siya sa outer disciple ng Cheongsong sect ay masyado siyang nagulat na halos hindi makapagsalita.